Ang emergency disaster kit ay isang kit na binubuo natin na pantawid lang. Ibig sabihin, hindi siya pansamantagal, hindi siya kagaya ng tinatawag nating apocalypse kit, forever and ever ng kailangan niya mag-survive ng forever and ever. But rather, pantawid lang to. Let's say, nagkaroon ng disaster, grid down scenario, walang kuryente, walang tubig. So, ano yung mga components na nasa loob ng kit na yon? And that's what we're going to talk about today. Now, magagamit natin ito, whether natural disaster or even man-made disaster. Pero take note na ito yung mga tipong down yung kuryente or tubig, down lahat ng services, pero mga ilang araw lang, probably a few weeks. So, ano yung mga components na pwede nating ilagay doon? For this discussion, breakdown natin ang mga basic needs. Kumbaga, simplehan lang natin, hindi ito yung elaborate na kagaya ng mga ginagawa ng mga preppers. But this is something na kaya nyo ring gawin based doon sa budget ninyo. And as always, ang consideration natin dito ay mga common na tao. So, people like you and me na hindi naman ganun kalaki ang budget. Hindi naman tayo kumita sa flood control. Tayong nabibiktima ng baha-baha. So, anyway, dinivide ko ito into 5 main sections. So, ang mga items na maaaring makatulong sa inyo, assuming of course na nakaligtas kayo at buo pa yung struktura ng bahay ninyo. Ibig sabihin, hindi tinangay yung bubong, hindi nagiba, and so far, lahat ng family members nyo ay okay pa naman. So, unahin na natin ang food and water. Pagdating sa tubig, may mga nagsasabing 2 liters per person per day. Yan ang average na requirement. Now, when it comes to water, depende na lang yan kung ilan ang tao sa loob ng inyong household at kung gaano kalakas ang konsumo ninyo ng tubig. Now, ideally, mag-imbak kayo ng tubig na 1 for drinking and another stash of water para sa panligo, pambuhos-buhos, panghugas-hugas. Kumbaga, hindi ako magbibigay ng measurement kung gaano karami, pero as much as you can. So, sa panahon ngayon, like dito sa village namin, medyo madalas nawawalan ng tubig. Kaya, nag-invest na rin ako sa mga water containers and binago ko na yung washing habits ko. So, kumbaga, nung nakaraan, mga 1 linggo na wala ng tubig, yung 2 timba na naipon ko, umabot naman. Plus, nag-uulan, so nagsasalok ako ng rainwater. Kaya kung ako lang, since solo lang naman ako, abot yon, kaya yon. Pero for you guys, na depende kung ilan family members ninyo, mag-ipon kayo accordingly. So long as merong tubig for drinking, merong tubig panghugas. So, yun na lang yung consideration doon. Ngayon, pagdating sa pagkain naman, let's assume na walang kuryente and lalo na doon sa mga nakatira sa condominium or sa mga apartment complex na bawal ang open flame. So, isang major consideration doon is mga ready-to-eat foods. Ngayon, hindi naman lahat nakaka-access sa yung tinatawag na MRE na military issue. So, para sa akin, ang magandang alternative dyan, meron akong mga nahanap sa grocery na magandang alternative. Una na dito, yung tuna paella. Ayoko man mag-promote ng kahit anong product, pero yung tuna paella product, maganda yan para sa mga taong hindi mabubuhay na walang kanin. So, kung kailangan nyo talaga ng kanin sa katawan, yung tuna paella, okay yan. Maganda sana kung medyo nainit ng konti, pero as it on its own, pagbukas nyo ng lata, pwede nyo na siyang kainin. Another product na nakita ko na pwede is yung chili beef and beans or yung pork and beans. Maganda itong samahan ng biscuit soda. Yan, samahan ninyo ng crackers. Kung hindi naman kayo maselan at okay na sa inyo ang biskuit or tinapay, okay na rin tong 2
produkto na to. As you can see sa video, andyan yung product name. So, bahala na kayong maghanap sa grocery. Yung chili beef and beans, medyo palagi nauubusan yan. So, take note na lang na hindi siya madaling mahanap sa grocery. Another alternative pagdating sa pagkain, okay sana yung energy bars, pero hindi naman lahat tayo makakabili na. So, pang substitute sa energy bar para sa akin is peanut butter. Instant energy na rin siya, may konting protina galing sa mani. Kaya lang, kung mataas ang uric acid mo, hindi siya po pwede. Pero kung normal naman ang uric acid ninyo, okay din ang peanut butter. So, pagdating sa food items, just be creative. Isipin nyo na lang na kagaya nga nun, hindi lahat makakapagluto. Para sa atin na pwedeng magkaroon ng open flame stove or electric burner, tuyo, tinapa, danggit, kung ano man ang dried foods. Mas medyo flexible kapag meron kang open flame stove or pwede kang magsiga. So, mas marami tayong options. Pero yung mga walang option na magluto or mag-init ng pagkain, yung mga products na binanggit ko, okay na yon. Ang next category is power and comfort. Bakit power and comfort? Ito yung para sa mga alipin ng technology, yung mga hindi mabubuhay na walang cellphone, tsaka yung portable fan na handheld, diba? Para sa kanila ito So, think of why you need power. Bakit nyo kailangan ng kuryente? Anong mga devices ang meron kayo? Of course, I would suggest na last priority nyo na yung telepono nyo at mga gadgets nyo na pang-aliw. Because unang-una hindi natin alam kung hanggang kailan walang kuryente. So, i-prioritize nyo yung mga devices na kakailanganin ng kuryente na mas importante kesa sa punyetang telepono. Pagdating sa power, kung wala kayong pambili ng mga power supply, meron na ngayong nabibiling mga industrial size na power banks and yung mga gas power generator. Kung wala kayong budget for that, the only alternative for us is yung mga rechargeable batteries or yung disposable batteries na alkaline. But pagdating sa alkaline batteries, ang unang consideration natin is meron siyang shelf life. Ibig sabihin, at a certain point in time, hindi na pwedeng gamitin yung baterya or mapapansin nyo, maglilik yung baterya sa loob ng packaging. So, tulo na yung asido dun sa baterya, hindi na siya pwedeng gamitin. So, yun yung isang consideration pagdating sa alkaline batteries. Now, yung mga rechargeable batteries na metal hydride, medyo mas tumatagal siya. Meron ako mga baterya dito na metal hydride na 5 or 6 years na okay pa rin. Ang problema lang with rechargeable batteries, tignan nyo yung ampere rating. So, ang problema, may mga devices tayo na hindi kaya yung ampere rating. Minsan, pag nakita nyo, parehong AA, kaya lang yung isa 1.2 or 1.5 volts, yung isa naman 3.7. So, naturally, pag ginamit nyo yung 3.7 sa isang device na gumagamit lang ng 1.5, sunog yung device na yon. So, be careful pagdating sa rechargeable batteries. Ngayon, kung may pambili kayo ng power station, power bank, or generator, okay lang. 'Di ba? Pero take note again na yung power station kailangan pre-charged na siya. Ibig sabihin pag di nyo ginagamit, china-charge ninyo para pagdating ng panahon na kakailanganin ninyo, meron siyang karga. Yung gas power generator naman, kailangan nyo ring mag-stock ng gasolina. So, yun yung problema with power. Ngayon, kung kaya nyo naman magtiis na ilaw lang ang kailangan nyo, okay lang yon. Problema, merong mga importanteng gamit sa bahay, lalo na ang refrigerator. Pagkain, masisira kapag namatay yung refrigerator. So, take note of your power considerations. Saan nyo gagamitin yung kuryente ninyo? Saan nyo gagamitin yung power source ninyo? Anong device? At makakatulong ba, makakabuti ba sa inyo? Kung comfort lang ang habol nyo, I'm sorry, di ba? Hindi tatagal yung power station nyo or power bank or whatever rechargeable devices.
Alright, pagdating naman sa medical concerns, ito ay case-by-case basis lang. Ang medical kit or mga medkit na meron ako ngayon ay angkop sa dati kong trabaho, which was, I was a first responder, EMT ako dati. So, ang laman ng medkits ko ay mostly mga diagnostic tools, pangkuha ng vital signs, stethoscope, BP up, pulse oxy, tsaka thermometer, mga ganyan. And then, a few gauze bandages and a tourniquet para sa mga trauma injuries. So, yun ang laman ng emergency kit para sa akin. Ngayon, sa pagbuo ng medical kit, alamin kung ano ang mga kailangan ng bawat member ng pamilya. So, kung may mga special needs, may mataas ang BP, merong heart condition, merong kidney problem, mga ganyan. Then, maghanda kayo ng mga medication na naaangkop dun sa pasyente ninyo. So, kung may bedridden, paano na, ano yung mga needs niya. And, lalong-lalo na yung mga oxygen dependent, yung mga naka-mechanical ventilator, yung mga may pulmonary problem, paano na, di ba? So, kung meron kayong power station or kung meron kayong generator, kung meron kayong pasyente na naka-hook up sa ventilator, definitely kailangan niyo ng generator kasi hindi kakayanin ng power bank yung mech vent. So, make those considerations pag bumubuo kayo ng medkit. And then, pagdating sa mga analgesic or mga common na gamot, eto medyo hindi kasi ako dependent sa gamot. Pag masakit ang ulo ko, pag masakit ang tiyan ko, gumagamit ako ng alternative remedies na hindi kakailanganin ng gamot. For one, medyo matibay ako, medyo mataas ang pain tolerance ko pagdating sa sakit ng ulo, sakit ng katawan, muscle pain. And at the same time, pag humihilab ang tiyan ko, meron akong mga remedies, alternative remedies for that. So, hindi ako dependent sa gamot. And I would suggest na matuto na kayo ng ganon. Kasi pagdating ng panahon ng sakuna ay wala kayong mapupuntahan na butika or farmasya. Yun ang magiging problema ninyo. So kung ngayon pa lang hindi nyo kayang tiisin ang sakit ng ulo, good luck sa inyo kapag wala na kayong mabiling analgesic or whatever, loperamide o mga gamot na kailanganin ninyo. Kasi pag-aralan nyo yung mga alternative remedies, hindi naman lahat ng mga minor emergencies like that ay kakailanganin ng gamot. Mas maganda pa hindi kayo masyadong naggagamot unless kailangan talaga. So, yun ang isang suggestion ko for the medical category. Okay, ang next concern naman natin ngayon is safety. In my experience kasi, during the time of yung bagyong Milenyo, napilitan ako magkumpuni ng nililipad na yero ng bubong. So, naranasan ko yung bangis ng Milenyo noong 2006. Medyo tinatangay-tangay ako at may mga tinatangay din ng mga ibang mga bagay-bagay. So in that situation, hindi ko maiwasan ang lumabas ng bahay. Maswerte na lang ako at walang tumama sa akin na flying debris. Pero kung kakailanganin yung gumawa or kakailanganin yung umakyat ng bubong dahil nililipad or something, or kung kinakailangan ninyong lumabas for any reason, maganda na meron kayong hard hat, something to protect your head. So, consideration ko ang hard hat. Meron din akong hard hat na galing lang sa hardware, generic lang. But also, for duty, meron akong bump helmet na merong nakamount na flashlight. So, natural, meron akong hands-free na device. So, may ilaw na ako. At the same time, my hands are free. So, pwede kong hawakan ng mga mahal ko sa buhay or whatever na kasangkapan na kailangan ko itakbo without having to worry about maghawak pa ako ng flashlight. At the same time, hawakan yung ulo ko. So, hindi ka na naggaganon ng ulo dahil meron ka ng helmet. So, napaka-importante ng hard hat. Kumbaga, a simple hard hat is worth the cost. Ibig sabihin, di ba? Yung presyo na pinambili nyo ng hard hat, syempre, napakaliit lang yon. Magkano lang yon kumpara sa perwisyo na dulot ng nabagok yung ulo ninyo or basag ang bungo nyo dahil may tinamaan ng lumilipad na something. Di ba?
Next category is security. Now, bakit natin pinag-uusapan ng security? Isa sa mga na-interview ko na survivor ng Yolanda, sabi niya, as soon as nawala yung ulan, nag-umpisa na yung nakawan at mga kakaibang pangyayari. So, yung mga patayan, yung mga looting, nangyari na lahat. And this was only mga minutes lang, minuto lang ang lumipas, nagkagulo na kagad. So, kailangan natin ng consideration sa security. Kung napanood nyo na yung video ko about home defense, hindi automatically na baril lang iisipin natin or weapons, but rather isipin natin yung integrity ng bahay natin. Okay pa ba yung gate? Okay pa ba yung bubong? Okay pa ba yung mga kandado ng mga pintuan, bintana? May backdoor ba kayo? Secure ba yun? So, assuming na buo pa yung bahay, nakatayo pa yung bahay, maayos pa ba yung mapapasok ba kayo ng basta-basta? Yun ang unang consideration natin pagdating sa security, hindi yung may baril ako. Anong baril lang maganda for home defense? Hindi yun. Hindi po tayo ganon. My own personal security is, yan, kung sakali man, di ba, unahin ko na magsuot ng helmet kung meron akong time. And then, meron akong mahiwagang baseball bat. Okay, so yun ang, kumbaga yun ang mahaba ko. Yun na yung version ko ng mahaba. Yun na yung pinaka weapon ko, di ba? Baseball bat. Kung meron kayong yantok, di ba? Sinelas ng nanay nyo. Kapirasong tubo or something. Okay na yun. Pero unang consideration natin is, buo pa ba yung mga pintuan natin? Buo ba yung bintana? Meron bang mga area sa bahay na kayang pasukin ng kung sino man? Kasi kapag umuulan, sabi nga, pagka maingay ang bubong, sinasamantala ng mga akyat bahay yan. Kasi maingay, di ba? So, hindi mahahalata kung may gumagapang umaakyat sa taas. So, yun yung mga considerations natin for security because like it or not, lalo na habang tumatagal ang brownout, habang tumatagal na walang kuryente, walang pagkain or anything, hindi natin masasabi kung ano mga pwedeng mangyari. Kaya bigyan natin ng consideration ang security. Hindi siya usaping baril-baril lang, hindi siya usaping panatiliin nyo na nakasara yung mga pinto, huwag lalabas hanggat hindi kinakailangan. Yung mga ganon, common sense tips lang naman. Like I always say, iba ang preparado lang sa gamit pero hindi handa harapin ang mga paghihirap na dulot ng kahit anong sakuna, whether it's earthquake or man-made conflict. It's not enough na prepped lang kayo or prepared lang kayo kasi may psychological factor din na kailangan natin i-consider. Unang tinatamaan ng pagkabagot. Yan ang isang kalaban natin Siyempre, hindi ka naman pumapasok, hindi ka pumapasok sa opisina, hindi ka pumapasok sa school. Kagaya nung pestiserye, ang mga tao naboboard. So, kung ano-anong pinaggagawa. In a way, maraming nasiraan ng bait, maraming personal tragedies na nangyari. Dahil nga nakakulong lang sa bahay, and how much more pagka mayroong sakuna, pag mayroong disaster. And isa sa mga unang tinatamaan ng psychological problems ay mga bata. Kasi depende sa edad. For one, hindi nila naintindihan yung mga nangyayari. For another, ang mahirap sa atin sa pagpapalaki sa mga bata, kapag marunong nang humawak ng laruan yung bata, imbes na laruan yung binibigay, cellphone. Kaya hindi pa marunong magsulat yung bata, marunong na siya mag-swipe-swipe ng screen. So, mula sa pagkabata, infancy, toddler, cellphone lang yung alam niya. So, pagdating ng panahon na walang kuryente, paano na? Mabuburyong talaga yung bata. Diba? Kasi wala siyang mapaglaruan na cellphone. Hindi naman siya marunong maglaro ng syatong or piko or tumbang preso. Diba? Di naman siya marunong humarap sa ibang bata. So, malaki ang psychological impact ng disaster sa mga bata. So, for me, nung panahon ng Ondoy, medyo matagal na walang kuryente, madilim pagkagabi, and walang napapanood na TV yung mga anak ko. So, ang ginagawa namin pagkagabi, since kandila lang yung ilaw namin, gumagawa ako ng shadow puppets. So, may story time kami pagkagabi. And isa pang ginawa ko noon,
Since nagluluto lang ako sa wood stove gamit ang panggatong na kahoy, kunwari nagka-camping kami. So isa sa ginawa ko noon, nagtayo ako ng mga tent sa loob ng bahay. So kunwari camping kami doon. And na-enjoy naman ng mga bata yon. So medyo alam nila kung ano ang outdoor life, sabihin na natin. So by doing that, medyo natanggal yung pagkaburyong nila. Tsaka hindi pa naman masyadong laganap noon ang gadget. Maswerte lang ako na hindi pa uso noon ng mga tablet, hindi pa uso ang mga Android phone. Pero meron ng cellphone, meron ng internet. So kahit wala silang internet noon, naglalaro kami. That really helped, 'di ba? Yun lang ang pasalamat na lang ako na hindi naburyong yung mga anak ko dahil marunong ako mag-aliw sa kanila. And what about yung adults? Yun ang mahirap gamutin ngayon. 'Di ba? Kasi yung kahit na wala nang edad 10-year-old hanggang 70, 80-year-old, basta marunong na mag-cellphone, nakarely na lang sa cellphone ang buhay niya. Wala nang ginawa kundi swipe na lang, 'di ba? Sila ang mga tatamaan ng psychological problem pagdating ng panahon na walang kuryente, walang ilaw, walang mapanood, walang charge ang cellphone, walang power bank. Sila ang talagang, I doubt kung makakasurvive sila psychologically. So, ito yung mga babantayan natin pagdating ng panahon ng sakuna. Ito yung mga kailangang paluin. Ito yung mga mapapalo ng baseball bat. Kumbaga, kasi nga, wala mababaliw yung mga yan, sabihin na natin. Pag extended period, lalo na ngayon, extended period na walang cellphone, sa klase sa sobrang lala ng addiction ng tao sa gadget, I doubt kung makasurvive sila ng isang araw or kalahating araw na walang internet. So, isang realidad yan na haharapin natin pagdating ng pagkakataon. So, ano ngayon yung best practices na pwede natin gawin? Isa sa best practices yung tuloy-tuloy na pag-iipon. Sinabi natin na medyo mahal ang prepping, pero hindi nyo na mapapansin yan kung paunti-unti. Let's say, mag-extra kayo ng 1-2 lata ng sardinas every time na mag-grocery kayo. Mag-umpisa kayong mag-imbak ng tubig habang may tubig pa na dumadaloy sa gripo ninyo. Invest in a good gravity filter para sa drinking water ninyo or any device na hindi kailangan ng kuryente para mag-filter ng tubig. Water filtration, magandang investment yan. So ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng clean drinking water, mag-ipon kayo ng clean water for washing. Kumbaga yung ginawa ko noon na nagsalok ako ng tubig ulan, pambuhos-buhos lang sa CR yon, pang linis-linis. Pero for washing, for ligo, kailangan nyo ng medyo maayos naman na water source, water supply. So again, hindi ito kagaya ng go bag kasi yung emergency kit na to naka-stock lang sa bahay ninyo. Actually, hindi nga siya strictly isang kit, pero it's more of a practice. So, kagaya niyan. Ang mga components or ang disaster components ko kalat-kalat sa bahay. Like, meron akong laging flashlight dito sa workstation ko in case na biglang mawalan ng ilaw. 'Di ba? Lagi naman akong may dalang knife, 'di ba? So I always have meron tayong EDC maski sa bahay. So I have a blade on me all the time. Yung aking mga medkit, may lalagyan yung mga medkit, yung mga helmet ko nasa isang disaster corner. Kumbaga, doon ako tatakbo pag kinailangan ko ng helmet or ng medkit. Yung mga pagkain, syempre nasa cabinet. So, hindi siya go bag kasi hindi ko naman siya gagamitin para lumikas. Wala naman akong strictly na go bag na nabuo. Meron akong foraging Alice kit na binuo along a few years ago, and you can check out the video later. So ito yung mga components na to,
kapag shelter in place lang kayo, at least nasa loob kayo ng bahay, andun itong disaster emergency kit. So hindi siya necessarily go bag. But the most important thing talaga is ngayon pa lang, habang komportable pa ang buhay, matuto na kayong magtiis. Unti-unti bawasan nyo yung dependence ninyo sa mga gadget. Kagaya ko, tumatagal ako ng isang araw na hindi ko hinahawakan itong telepono dahil since wala na ako sa EMS, bihira ako nang gamitin to. Bihira nang may tumatawag sa akin. And I only check chine-check ko lang yung mga uploads ko, ganyan. Pero, ordinaryong araw, bihira ako humahawak ng phone. Wala namang aircon sa bahay, hindi naman ako sanay sa aircon. Hindi rin ganun kadali lumabas ng village or mag-tricycle palabas ng village kasi malayo yung terminal. So, practically lalakarin ko palabas ng village. So, nakakapag-exercise ako dahil lalakarin ko roughly mga 1 kilometer palabas papunta sa main road. So, stuff like that. So, ngayon pa lang, nakakapaghanda na ako ng sarili ko. Disiplina sa kain, wala akong luho sa pagkain, stuff like that. So, dapat kayo rin, subukan nyo na unti-unti yung mga best practices na gano'n. Imbes na mag-tricycle, maglakad, okay lang, magbisikleta kayo. At least may manual effort yun. Pero yung sabihin yung lagi na lang nagta-tricycle, lagi nag-jeep, or lagi nagda-drive, diba? Hindi rin maganda yung gano'n. So ngayon pa lang, medyo pahirapan nyo na yung sarili nyo. Kumbaga. Kasi pagdating ng totoong paghihirap, medyo madali nyo na lang malalampasan yung mga ganong challenge. So that's the important thing. Ngayon pa lang, mag-train na kayo ng sarili ninyo na bawasan yung pagsi-cellphone, bawasan yung mga bisyo na milk tea or mag-snack kayo kung kailan nyo gusto, di ba? Hirap kasi sa atin, bawal magutom. Hindi pwede, kumbaga, or bawal mabusog. Actually, bawal mabusog eh. Di ba? Kasi walang kabusugan yung tao eh. So, matuto na kayo na nagugutom kayo every once in a while or skip one meal. Yan yung mga dapat matutunan ninyo. Unti-unti para maabot nyo yung level na ready na kayo. Hindi lang basta preparado. Problema kasi napakababaw ng preparasyon lang eh. Kailangan maging ready kayo talaga. So matuto na tayong magtiis sa init ng araw. Di ba yung ba dyan nagpapayong, nagsasunblock? Hindi. Kailangan ma-enjoy nyo yung mainitang kayo. Paminsan-minsan. Sunlight is vitamin D. Diba? Natural na maganda para sa puso natin yan. Huwag kayong magreklamo kung medyo mainit. Diba? Hindi yung yung blower na handheld. Tapon nyo na yun. Diba? Matuto kayong masanay sa discomfort. Yun yung sinasabi ko. Dahil sa oras na dumating yung totoong pagkakataon na maghihirap kayo, madali nyo na lang malalampasan yun. At any rate, that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel. Raw, matuto na kayong magtiis.